Narito po ang News TV Quick Response Team sa tanggapan ng Commission Audit dito po sa may Commonwealth, Quezon City, kung saan po kaninang umaga nga ay nagkaroon ng pamamaril di umano dito po sa isa sa kanilang mga bintana. Ito pong nakikita nyo ay tama ng bala na bumutas dyan sa glass panel na nasa ikalawang palapag na kwarto na napagalaman po kay Director Nilda Plaras ng Finance Department at yung mga investigador po, in particular itong QCPD ay nag-imbestiga kaninang umaga at nangalap ng mga karagdagang ebidensya. Samantala, inaalam pa rin po ng QCPD ang mismong motibo sa naturang pamamaril. Narito po aking report. Ito ang mga tama ng bala sa bintana ng ikalawang palapag na Commission Audit Building sa Quezon City. Ang mga slag pumasok mismo sa tanggapan ni Co-Finance Director Nilda Plaras. Sa pagitan ng alas 6 at alas 7 ng umaga kanina, nang madiskubre ng San Janitres ang mga balang lumagpak sa sahig ng tanggapan na nagtulak sa kanya para agad na ipagbigay alam ang insidente sa Quezon City Police District. Agad dumating ang mga tauhan ng scene of the crime operatives para kumalap ng karagdagang ebidensya. Ang mga empleyado naman ng COA nabulabog sa pamamaril. Sa isang payag ni COA Chairperson Maria Gracia Pulido-Tan na binasa sa media, sinabi nito na hindi kailanman matitinag ang ginagawang investigasyon ng COA sa iba't ibang mga kaso. Bagamat makabubuti raw na tapusin na muna ang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung sino ang nasa likod ng insidente. We will not allow this incident to cow us into silence nor deter us from faithfully discharging our constitutional duty. We owe this to God and the Filipino people. Please pray for the safety of every man and woman in the Commission and for continued courage and integrity. Tatlong motibo ang tinitignan ng QCPD sa pamamaril. Isa rito ang pagkakadamay ng COA building sa barilan ng isang grupo ng kalalakihan sa Commonwealth Avenue kaninang umaga matapos lumutang ang isang testigo. Doon sa katapat. Nagkaputok pa sa bangketa, di ba? Oo. May dalawang butas. May dalawa. Nagkabarilan daw. Binaril lang pero walang gumanti ng putok. Hindi rin isinasantabi ng QCPD ang posibilidad na may kinalaman sa pork barrel scam ang insidente o kaya'y personal na alitan sa ilang mga empleyado ng COA. Yung motibo, hindi ka po pwedeng tututok doon sa isa lang. Okay? So kung i-wrap up ko, pwede yung may kinalaman doon sa report kanina na barilan sa labas. Oo, pwede rin yun. Pwede yung tungkol sa mga investigasyon ngayon na nangyayari. Pwede rin yung personal. Bale, tatlo. Ang Malacanang nagpayag ng papuri sa COA at kay Tan dahil sa kanilang matapang na pagharap sa insidente. To those enemies of reform who intended to use this as a threat to those people pushing for reforms, you have heard the chairman and you will fail. Samantala, kasama po natin ngayon dito si QCPD Director Albano. Kaugnay pa rin ang update sa investigasyon na kanilang isinasagwa dito sa pamamaril di umano sa building ng COA. Magandang hapon po, Director. Magandang hapon. Apo, at itong interview natin kanina, ilang oras na rin po nakalipas. Meron na hubang bagong angulo sa investigasyon na ginagawa ninyo? Yes. Dito sa huling testigo natin, si Francisco Alcala, the same time, between 6 o'clock to 6:08 kaninang umaga, meron siyang na-witnessan dito sa kabila ng karya na to, harap nitong COA ng dalawang nakasakay sa motor at meron silang binaril na dalawang tao, hindi tinamaan. So nakita niya yung dalawang putok. After that, yung successive na sumunod dalawang putok din na niya nakita. Opo. Then nagpunta tayo doon sa area, nakita natin yung tama ng bala dito sa paveway. Kung titignan mo, from here, diretso ng anggulo hanggang dito. Opo. So isang anggulo yun na malamang yun. So, yung sa ngayon, yun ho ang pinaka natututukan o tinututukan ng pulisya, itong anggulo na maaaring may nag-away sa labas at nadamay. Sa paanong paraan, pwede nyo pong pakikwento? Oo. Yung kasi nagsabi dito na laundry woman, yung oras niya parehas. Number 2, yung sinabing 4 na putok na sinabi ng babae dito, ganon din, 4 na putok din doon. Opo. At tinignan natin yung CCTV dito sa COA.
Kung meron na kitang dumaan, di natin nakita. Apo. So, mas nakakalamang hindi diretso na ito ang gustong tirahin yung shattered pane window dito. Kundi, ligaw Kung- na balang tumama. Ligaw na bala. Kasi alam mo, nung briefing ko yung mga commissioner, sila Commissioner Guansong kanina, yung latest na investigasyon, sa tingin ko, pag ito ang target nila, hindi lang yan ang tama. Apo. At saka yung trajectory pataas na isa lang, sa butas lang. Pero kung titingnan ho natin, mas mababa yung bahagi ng Commonwealth kumpara dito sa, kumbaga babaril siya pataas. Correct. Para mahagip niya yung bahagi na tinamaan ngayon. So, ano pong paliwanag niyo doon? Titignan natin kasi yung CCTV, pero establish natin na yung time na may putok na apat ay nakita mismo nung witness na nangyari doon sa kabilang kalye nito. Opo. Wala dito, hindi natin na-establish na dyan dito mismo yung tinarget niya ay itong COA. Apo. Masasabi ho ba na na-rule out na yung angulo naman ng pork barrel scam at ito pong personal na alitan ng ilang mga empleyado kung sino man yung nakaaway nila dito sa investigasyon niya? Yes. Yung kasi yung una, tatlo yung tinitingnan natin ng motibo. Number one, buong COA ba nagagalit yung bumanat dito? Second, personal ba? Personal na, particular na tao. Nung dumating itong investigasyon natin ito, na meron ng testigo, siya ngayon yung nangunguna na kinoconsider natin. Pangalawa na lang yung may galit tong tao dito sa COA. Hindi pa natin rino-roll out pero we are still considering it. Pero as of now, ang una, yung pamamaril doon sa kabilang kalye. Opo. So, yun ang pinakaklaro sa ngayon. Yes. Opo. Yes. Maraming salamat po, sir. Okay. Si Chief Superintendent Richard Albano, Director po ng Quezon City Police District, at kanya nga pong naipaliwanag na tatlong kanilang anggulo na tinitingnan at isa sa pinakamatibay sa ngayon ay yung pagkakadamay lamang ng gusaling ito ng tumamang ligaw na bala mula sa away naman ng ilang mga taga dito sa may Commonwealth Avenue kaninang umaga. Bagamat nabanggit po niya, hindi po nila basta-basta nirurule out ang posibilidad na maaaring may kinalaman din sa pork barrel scam o kaya meron pong empleyado na may kaaway ito pong pangyaring ito. Pero sa ngayon, sa pinakamalakas po na anggulo na kanilang tinitingnan at ito po nabanggit na rin niya sa ilang mga opisyal ng COA, ito pong nadamay lang itong building na ito dahil po sa away ng ilang mga residente na nangyari po dito sa may Commonwealth Avenue kaninang umaga.